Muli magandang araw sa bawat isa. Atin pong ipagpatuloy na ang ating pag-uusap patungkol sa mga huling araw. Kasi kung hindi natin gagawin to, alam nyo, baka abutan tayo ng huling araw at hindi pa natin tapos ang ating mga dinidiscuss. So ngayon, recap lang tayo ng konti. No? Last time tayo ay nag-usap patungkol kay Albert Schweitzer. At bago pa yon kay Adolf von Harnack. Diba? So kay Harnack, para sa kanya, walang laman o walang itinurong malinaw si Jesucristo patungkol sa mga huling araw kasi ang focus niya ay ang moralidad ng bawat isa sa atin. At maganda rin naman yun na makita natin na tayo ay namumuhay ng mabuti sa ating kapaligiran at sa ating lipunan. Pero meron naman kasi talagang itinuturo ang Panginoon according kay Schweitzer, no? So sabi niya, hindi siya sang-ayon dito kay Harnack sapagkat yung mismong mga itinuro ni Jesus Christ ay patungkol, preparasyon actually yan, doon sa kanyang paghahari o sa pagdating ng kaharian ng Diyos. So sa madaling salita, si Jesucristo sa kanyang pagpapahayag ay nagturo ng tunay na laman, no? Mahalagang turo patungkol sa kaharian ng Diyos, unlike sa itinuturo ni Harnack. Ngayon, ang problema lang dito kay Schweitzer, sabi niya, sumablay si Jesucristo sa kanyang pagdedeklara ng kanyang pagbabalik sa panahon niya. So kasi hindi naman daw nangyari nung panahon niya. Sabi niya, darating na, malapit nang dumating ang anak ng tao. So referring sa kanyang sarili. At inasahan niya ng mga disipulo niya, kaya nagpahayag na sila nagpahayag ng gospel o ng mabuting balita. Nagbayan-bayan sila. Ayun nga lang, hindi naman nangyari, di ba? So yun din ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Itinako siya sa krus dahil one time din, na-realize niya na oops, hindi ko pala part yun na magpahayag patungkol sa pagbabalik niya. Diyos pala, ang Ama pala dapat ang gumagawa niyan. So tinanggap na lang niya ang katotohanan at tinanggap niya ang kaparusahan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At doon siya nagwika ng, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, sumablay na pahayag ni Jesucristo. Well, according naman dito sa pangatlo nating pag-uusapan o paniniwala na itinuro ni C.H. Dodd na nabuhay noong 1884 hanggang 1973. Okay, so according sa kanya, nag-champion din naman siya sa mga debates patungkol sa usapin ng kaharian ng Diyos, pagdating ng kaharian ng Diyos or ng mga huling araw. Well, according sa kanya, hindi siya agree doon sa sinasabi ni Schweitzer na sumablay sapagkat para sa kanya, nangyari yung sinabi ni Jesucristo. Diba? Sabi ni Jesus Christ, dumating na ang takdang panahon. According kay Dad, no? Kino-quote niya yung sa Mark 1:15 na dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Sa ibang pagpapaliwanag, yung part na malapit na ang paghahari ng Diyos, actually, sabi niya, naghahari na, kasalukuyan naghahari na ang Diyos. Kasama ko na, nasa sa akin na ang kaharian ng Diyos. Dala-dala ko na. Yun, sinasabi ni Dad doon. Kung kaya't magsisi na kayo, talikuran na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala na kayo or manampalataya na kayo sa mabuting balita or sa ebanghelyo. Well, so according kay C.H. Dodd, hindi mo na dapat ito hinihintay pa sapagkat nangyari na. Pinatunayan na ni Jesucristo yan nung siya ay nagministeryo. Ano ba yung mga ginawa ni Jesucristo? Well, according kay Dad, ito yung pinakamatitinding patunay na patungkol sa kaharian ng Diyos ay nangyari na. No? Mapapatunayan daw yan sa pamamagitan ng mga ginawang ministeryo o paglilingkod ni Jesucristo nung siya ay nabubuhay pa, nung siya ay kapiling pa ng sangkatauhan. Okay? So, nagpakain siya ng libo-libo. Ibig sabihin, siya yung provider na kung saan part ng kaharian ng Diyos, paghahari ng Diyos ay ang alagaan, pakainin, diba? Suportahan ang kanyang mga anak, ang sangkatauhan. Especially yung mga mananampalataya. Actually, hindi lang mananampalataya ang kanyang pinakain sa panahon ngayon. Diba? Maraming mga sumusunod sa kanya, hindi naman sumasampalataya, pero pinakain niya pa rin. So, provider. Nagpagaling siya ng mga may sakit. At sa kanyang pagpapagaling, marami ang mga sumampalataya. Sumunod, ang daming mga sumusunod sa kanya dahil sa kanyang mga ginagawang himala, halos sa araw-araw. Nagtuturo rin siya ng patungkol sa kaharian ng Diyos, no? Ano yung mga tinuro niya na sinasabi ng Ama sa kanya? Pananalangin. Paano ka manalangin? Itinuro ng Panginoon Jesucristo. Paano ka mamumuhay ng may kababaang loob? Itinuro ng Diyos, diba? Yung mga moralidad na binabanggit ni Harnack. Dito, sa ministeryo niya, patunay yan ng kaharian ng Diyos na dumating na ang kaharian dito sa daigdig. Yung pagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo,
no? Form din yan ng pagpapakita ng kapakumbaba-ang loob. Yan. So, at marami pang iba. Yung paglilingkod na kahit na hindi ka nakikita, naglilingkod ka ng tapat, part yun ng kaharian ng Diyos. Kasi iyon yung katangian ng kaharian ng Diyos ay ang paggawa at pagsunod, no, ng mabuti sa mga namamahala sa'yo. So, ano pa? Yung kamatayan ni Jesucristo na nakasulat din naman sa Biblia. Sa Old Testament pa lang, sa Isaiah, binabanggit niya sa Psalm, binabanggit na yung pagdating ng Panginoon, yung pagpapahirap sa Kanya, hanggang sa Kanyang kamatayan para iligtas ang tao. So, sa madaling salita, dapat maintindihan natin ng mga bagay na yan. Yung muli niyang pagkabuhay, yun, lalong-lalo na yun. Yun yung isa sa mga talagang napakatinding pinangahawakan ng bawat Kristiyano, na katulad din natin, na ang lahat ng mga pahayag sa Biblia ay nagiging totoo dahil sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yung mga propesya, yung mga hula noon, nagiging totoo o naging totoo, napatunayan, kumbaga, sa pamagitan ng pagkabuhay ni Jesus. Dahil kung hindi siya nabuhay, siguradong mabubuwag ang pananampalatayang Kristyanismo. Dahil hindi naman pala nagkatotoo ang mga pangako. Lalo-lalo na si Jesucristo, nangako siya, sabi niya, wawasakin ang templo, mawawasak ang templo. Diba? O pwedeng referring yun sa kanyang lupang katawan. Pero sa ikatlong araw, itatayo ko yan. Diba? Sabi niya, napaka-imposibleng bagay nun. Pero nagkatotoo. After 3 days, Jesus Christ ay bumangon mula sa mga patay. At napatunayan niya na kayang pagtagumpayan ang kamatayan. So, kung ako nabuhay, kayo rin. Ganyan ang gagawin ko sa inyo balang araw. So, ano pa yun? Yung muling pagkabuhay, yung templo na tinutukoy niya, which is yung katawan. Yung muling niyang pag-akyat, diba? Sa piling ng Ama. Yung sinabi niya sa John chapter 14, alis ako, paparoon ako sa tahanan ng aking Ama para ipaghanda kayo ng matutuluyan. So, after 40 days ng kanyang pagkabuhay, umakyat sa piling ng Diyos nung nasa langit at babalik siya. Okay? So, huwag kayong mag-alala kasi babalik din naman ako. Sabi niya, sinabi niya yun nung hindi pa siya namamatay. So, kailangan i-take into consideration natin yan. Kung anong ibig sabihin nun. Para at least hindi tayo magkamali sa interpretation natin. Ano pa? Muling pag-akyat at yung muling pagbabalik. So, mahalagang makita natin, nagbalik na ba talaga ang Panginoon? May second coming na ba talaga? Well, according dito, parang lumalabas, sinasabi ni Dad, nangyari na. No? Na ako ay bumalik. No? Kailan yun? Nung ako ay muling nabuhay. Bayan yun eh. So, sa madaling salita, andito na ang kaharian ng Diyos. So, dala-dala ko na. Yung mga ginagawa ko ay patunay sa kaharian ng aking Ama na nasa langit. So, ano pa ang inyong hinahanap? So, malamang ang gusto makita ng mga Hudyo at especially ng mga tao ngayon, sa panahon natin, mga Hintil din, mga Kristiyano, ay yung talagang sinasabi ng Panginoon na makikita nyo kung bumababa mula sa langit. Makikita ninyo ang kaharian ay literal. Literal na ako mismo ang mangunguna, igagapos natin sa Satanas at wala siyang magagawa sa loob ng 1,000 years. So, yun yung gusto makita ng mga tao ngayon. No, kaya ang dami natin interpretation. Kaya ang nangyari, ini-interpret natin na yung mga events, no, malalaking events, yung mga lindol, mga gera, na yun yung mga senyales na ang Diyos ay paparating na, ang kaharian ng Diyos ay pababa na dito sa atin. So, pero according kay C.H. Dad, nangyari na yun. Kasi sa panahon nila may mga gera na rin. Sa panahon nila may mga lindol na rin, may tagutom na rin. So, dun pa lang sa kanila, nangyari na. Alright. So, sa madaling salita, sapat na makita natin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga events na yun sa buhay ng Panginoong Hesukristo. At hindi na natin dapat pang pagbulaklakin yung usapan patungkol sa mga huling araw o sa kaharian na parating. So, mali daw na isipin natin na ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay mangyayari doon pa sa mga huling araw. Mali daw yun according kay Dad. Hindi na daw dapat natin tinitingnan ang kaharian ng Diyos sa huling araw kasi nandito na nga. Okay? So, kung niniwala kayo yung mga mananampalataya, kayo ay iniligtas ng Panginoon, bakit pa kayo manghuhula ng manghuhula patungkol dun sa pagdating niya, di ba? So, patindi tuloy ng patindi yung ating pagkakamali sa panghuhula natin, di ba? Ang dami mga nanghula, sabi, dahil ito na, may gera na, may world war na, paparating na ang Diyos. Paparating na ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi naman dumating sa ganung date. So, ang palusot nila doon, na postpone. Kaya dumating siya pero in spirit lang. May mga nagsasabing ganyan.
O, tapos hula na naman sila, no? 1980s, mga ganun, 1990s, halos taon-taon may nanghula ng pagdating ng Panginoon. So sa madaling salita, hindi nangyari. Sabi ni C.H. Dad, huwag nyo nang gagawin yan kasi patuloy lang kayo magkakamali. Hula kayo ng hula sa muling pagdating ng Panginoon. Sa halip, dapat mas makita natin na nagpahayag na ang Panginoong Hesukristo. So ipinasinayaan na niya ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. At sa pamamagitan siyempre ng pagpapatuloy ng ating ministeryo nung nawalan na si Hesukristo makita sa langit, tayo na yung inutusan niya na magpatuloy ng kanyang mga sinimulan. So, since kasama natin ang Diyos, sabi niya nga sa Matthew 28, diba? Ako'y sa inyo hanggang sa huling panahon. Hanggang sa dulo ng panahon. O yung iba, sinasabi hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Kaya nga, tagumpay na ang bawat mananampalataya. Tagumpay na ang lahat ng mga naniniwala sa Diyos. Okay? So, nakuha ba natin yun? Kung tagumpay na pala ang mga mananampalataya na according doon sa sinasabi sa Mark 1:15, sabi niyang ganun, dumating na ang takdang panahon na malapit nang maghari ang Diyos or naghahari na ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at manampalatayan na kayo sa mabuting balita. So yun yung sabi ng Mark 1:15. Andito na, sa panahon ko mangyayari yan. Okay? At sabi pa dito, ang kaharian ng Diyos ay hindi daw concern sa future events o yung mga pang hinaharap. No? Ang Panginoon ay mas concern sa kung ano yung pangkasalukuyan, no? Sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Dun siya naghahari. Ano ba ang iyong ministeryo ngayon? Anong paglilingkod ba ang ginagawa mo sa pagkakataong ito? Dun siya natutuwa. So, ang kaharian niya dun umiiral sa mga ginagawa natin sa panahon natin ngayon. Halimbawa, tayo ay nasa gitna ng pandemya. Diba? Tayo ay nakakaranas sa magkakaibang klase ng pagsubok. Saan kaya naghahari ang Panginoon dyan? Paano kaya naghahari ang Panginoon sa ganitong klase ng sitwasyon? Diba? Ang mga testimony ng bawat isa sa atin, praise the Lord kasi sa kabila ng mga pagsubok, mga mahirap na sitwasyon, tayo ay ligtas pa rin. Tayo ay patuloy na kumakain. Tayo ay patuloy na nabubuhay. Nakakatulong pa tayo sa ating kapwa. At hindi tumitigil yung ating kaisipan para manalangin, lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong sa Kanya. So, sa madaling salita, ang bawat isa sa atin ay may touch ng paniniwala dito sa itinuturo ni C.H. Dad, no? Na ang kaharian ng Diyos ay realized na, nangyari na, naranasan na at patuloy na natin naranasan ang kaharian at paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. So, ang downside lang nitong mga itinuro ni C.H. Dad, no, karamihan sa mga Kristiyano ngayon, kapag ito yung posisyon natin, tatlong bagay. Maraming bagay pero pumili lang ako ng tatlo. Una, nagiging extreme yung ating pananampalataya. Kumbaga, lumalagpas tayo sa limit. Pwede ba mangyari yun? Lagpas-lagpas sa limit. Naniniwala ka. Pwede mangyari yun. No? Halimbawa, pwedeng pag lumagpas ka sa limit ng pananampalataya mo sa Panginoon, sabihin mo na kahit na anong gawin ko, hindi ako maano. Kasi may pananampalataya ako sa Panginoon, kahit na sumuong pa ako sa bagyo, hindi ako magkakasakit o hindi ako masasaktan. Kahit na ako ay sumugod pa sa maraming klase ng mga viruses dyan, katulad ng COVID, hindi ako mahawaan. Hindi yun ang ibig sabihin nun. So, pero, isa sa mga pwede maging pananaw na ito ni C.H. Dad ay nagkakaroon ng extreme faith na kung saan po pwede mong ikapahamak yan dahil hindi naman yan ang intensyon ng Diyos sa iyong pananampalataya. Ang nais niya ay maging mas mabuti kang tao at mas maging katulad ka ng kanyang anak na si Hesukristo at hindi ang magmayabang. Hindi ko naman sinasabi nagmamayabang tayo kung sakaling sumasagad yung ating mga pananampalataya. Maganda ngayon, sobrang laki ng pananampalataya natin kasi kaya nating gumawa ng mga imposibleng bagay katulad ng mga ginawa ni Hesukristo nung siya nabubuhay pa. Pero hindi yun yung intensyon ng Panginoon sa atin. Kailangan maging aware din tayo, sensitive tayo sa kilos ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, nagkakaroon ng feeling of entitlement, no? Sa madaling salita, hindi yung nais ng Panginoon, nagiging mayabang tayo, no?
entitled ako, anak ako ng Diyos. So, kailangan mayaman ako. So, ganun yun eh. Kailangan kumita ang negosyo ko. Kailangan pagpalain mo to, Lord, kasi ako anak mo. Diba, ligtas na ako, tinanggap na kita. So, hindi ako dapat mabigo sa'yo, So, sa madaling salita, yun yung mga downside nitong, pag na-misinterpret mo yung sinasabi ni C.H. Dad. Diba? Andito na ang kaharian ng Diyos. So, therefore, kasama ko ang Diyos sa lahat ng aking ginagawa. Tama yun. Pero dapat makita natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat lagi kang may constant communication tayo sa Panginoon. Yung prayer life natin, yung ating Bible reading, yung devotion natin, dapat intact lahat yan. Kasi kung hindi, gagawa lang tayo according sa ating kagustuhan at according sa ating nararamdaman. Na po pwedeng hindi naman yun ang pinapagawa ng Diyos sa'yo. Diba? Sa ngayon, isang example, ang kailangan natin halos lahat, ay kumita ng pera. Pero yung bang gusto ng Panginoon sa ngayon, na gawin natin, magkandara pa tayo sa pagpaplano, paano tayo kikita ng pera, dahil maaaring bumagsak ng tuluyan ang iyong kabuhayan kung hindi ka gagawa ng paraan. O kailangan natin mag-reflect. Sa panahon na to, kailangan natin i-reflect lahat ng mga previous na mga ginawa natin. At doon, magmula tayo, hayaan natin ang Panginoon na mag-speak sa'yo at makita natin kung ano ba talaga ang nais ng Diyos. At hindi yung patungkol lang sa ikabubuhay mo. Sabi nga, di ba, ng Panginoon sa demonyo, nung panahong siya ay sobrang gutom na gutom, ano sabi doon? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sabi ng Panginoon, oops, huwag mo kong langin. Kasi hindi lang naman sa tinapay na bubuhay ang tao. Pero, doon sa mga salitang lumalabas sa bibig ng aking Ama na nasa langit, yun talaga ang dapat natin makita. Minsan concern tayo sa sa sitwasyon natin sa araw-araw, yung kumakalam na sikmura. Hindi tayo sanay sa pagkalam ng sikmura. Pero, dapat, hindi yan yung pangunahin. Kakalam talaga sikmura mo, pero, meron kasing mas higit pa dun sa pagkalam ng sikmura. Pagka ang kumalam at nagutom ay ang espiritu mo, dapat, yun ang pakainin mo, hindi yung tiyan mo. Diba? So, mas focus ka dapat doon. Lalong-lalo sa mga pangyayari sa ngayon na ang hirap ng ipaliwanag. Pangatlo, hindi lang basta nagkakaroon ng sense of entitlement, ang wrong kind of entitlement, kundi, sabi ito, mataas ang frustration level ng mga ganito ang posisyon, katulad ni C.H. Dad, na kapag hindi sinagot ng Panginoon ang iyong kahilingan, na-frustrate to the point na parang sinisisi na nila ang Diyos. O nagdududa na sila ngayon sa Panginoong Diyos na kanilang pinananampalatayanan. Diba? Nagtatanong sila, bakit? Anak mo naman ako, bakit hindi ko nakuha yung pinanalangin ko sa'yo? Bakit hindi tumubo ng doble yung aking negosyo? Bakit hindi gumaling ang nanay ko? Bakit nagugutom kami ngayon? Diba? Ang nangyayari, nasisisi pa natin ng Diyos. So, kasi may sense of entitlement ka. Kasi na nagkamali ka sa iyong interpretasyon patungkol sa kaharian ng Diyos. O, ang nais ng Diyos, magpasakop tayo sa Kanya. Diba? Gawin natin kung ano yung ipinapagawa niya at hindi yung nais mong gawin na alam mong magbe-benefit lang ang iyong sarili. Sanay tayo kasi sa convenienteng buhay, sa maayos na buhay. Pero paano yan kapag dumating yung mga pagsubok? Katulad nito, ano lang ang pananaw natin sa buhay? Naiiyak ka na. Namumroblema na tayo. Hindi na tayo magkandaw-gaga kung saan tayo pupunta. Dapat alam natin, ito yung panahon para tumahimik, manalangin, at lumapit sa Panginoon. Diba? Yung mga huling araw na pinag-uusapan natin, maaaring ginagamit ng Panginoon yan para makita natin saan tayo bumababa at saan naman tayo lumalago. So dapat mas lumalago tayo ngayon sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So siguro hanggang doon na lang muna ang ating pag-uusap patungkol sa mga ginawang komento ni C.H. Dad, at nawa nakatulong ito, makita rin natin na talagang totoo naman ang Panginoong Diyos ay presently actively working sa ating mga sarili, sa pamamagitan ng pagpapaalala niya sa atin sa kung paano tayo mamumuhay, paano natin haharapin ang mga sitwasyon ng buhay na ito, at paano tayo makakatulong sa ating kapwa, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Gagamitin niya tayo dyan. Kaya sabi nga, balik tayo doon sa ating premise na tayo ay mga disipulo na dapat nag-disciple din ng ibang magiging disciplers. Sa papanong paraan, sabi doon, Matthew 28,
18 to 20, sabi niya, go! Mayo na kayo, huwag na kayo mag-stuck na sa sariling tahanan, sa mga comfort zones nyo. Lumabas na kayo dyan, tumulong na kayo sa mga kapatiran. Diba? At anong gagawin? Gawin ninyong disipulo ang lahat ng bansa. So, paano gagawin yun? Bautismohan nyo sila. So, ibig sabihin, mag-evangelize ka muna. After mo evangelize yan, dalhin mo sa membership o kaya sa pagiging kaanib ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng bautismo. Makita nila kung anong ibig sabihin, kahalagahan ng bautismo sa buhay ng isang Kristiyano. At ang sabi doon sa verse 20, turuan nyo silang sumunod. Yun yung sinasabi natin. Nakakailang ulit na tayong sinasabi yan na ang pagdidisipulo ay pagtuturo sa isang tao bago mananampalataya kung paano susunod sa mga sinasabi ng Panginoon o sa mga utos niya. Bakit? Kasi yun lang nakakapagbigay ng kaluguran sa kanyang Ama, ang pagsunod sa mga utos. Magmula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa panahon natin ngayon, hindi nagbabago yan. Ang nais ng Diyos, sumunod ka, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Hindi ang ating kalooban, kundi ang kalooban ng ating Amang nasa langit. At makukuha lang natin yan sa pamamagitan ng pagsunod. Kung matututunan natin sumunod ng tama sa ating Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga examples na itinuturo noon kung siya ay narito pa sa ibabaw ng daigdig. Huwag tayo mag-aalala sapagkat tayo ay may kapangyarihan na galing sa kanya. Diba? So, hindi ka dapat matakot. Gawin lang natin ang gawin ang dapat, ang nararapat. So, purihin natin ang Panginoon at nawa dito sa ating mga sitwasyon, patuloy tayong manalangin at patuloy nating hilingin sa Panginoon na as soon as possible matuklasan na ang gamot, maglaho na yung sakit na nasa paligid at manormalize na ang lahat ng sitwasyon na. At nang sa ganun, makabalik na tayo sa ating pamumuhay at yun, masuportahan na rin natin ang ating mga sarili. Anyway, ang Diyos ang sumusuporta sa atin. Siya ang nagpapakain sa iyo, sa akin. Ano man ang mangyari, siya ang source ng ating buhay. So, hindi tayo dapat mag-alala dyan. Ibibigay niya ang dapat para sa atin. Purihin natin ng Diyos at God bless at maghari ang Diyos sa ating mga buhay.